mapapaghalataan na naman tayong hindi pa kumakain ngayong araw eh. Oh. Parang ang sarap ng pagkain natin. Parang paborito mo akong nagme-merienda. Saan kumakain na ako, ha? Sige. Foodie kasi si Carlo. Ayan po, welcome pa rin po sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, magmumukbang tayo with the twist. Dito, magbibigay lang po tayo ng short comments sa unang personalidad na maaalala natin sa itinatampok natin na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa Mukbangayan! Okay pala, fruit salad Nagmamukbang na kami. kami. Try nyo. Try nyo. Matamis, maasim, mabait. Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan. Oh, Ayan. yan, oh. Anong meron tayo ngayon, Carlo? Alam ko magbe-bare months na, pero ang kinakain natin ngayon ay direktin may fruit salad. Okay, kasi parang noong nakaraan, nanonood ako ng mga impeachment trial na mention ata ni Attorney Lorna Capul. Parang gumawa ata ng fruit salad itong mga sinulat nila sa acknowledgement receipt. Ano ba yung mga pangalan na doon? Kasi attorney Wala naman ako meron- nakitang kaong. Wala pa lang kaong to. Wala pa, ano? Wala. May mango. Wala pa lang pandikoko. Kaya pala hindi na ilagay sa resibo. Baka ito yung kinakain nung ginawa yung mga Diba? voucher. Walang pandikoko, walang kaong. Tapos, walang ilaw nun, kaya ang dilim. Andilim. Kaya Diba? Sa gabi nila ginawa yun eh. kasi sabi ni Attorney J. Kamote, Miggy Mango, May kamote. tsaka may keso na pagkamalan. Halo-halo dapat Cheese kamote. Niloloko nyo ko, di ba fruit salad? Kamote, and then? Ba't bang init ng Mango. ulo mo? Eh, nagloloko naman sa atin yung Cheese. Vice President. Oo nga, oo nga. May cheese May daw. cheese. May Ano ba yung cheese? Yun, presiding officer. Yes, oh. Ay, diba? Sabi nga, hindi nga naman niya kamag-anak. Tapos may heart pa doon. O yung mga senador. So, hindi ko alam, nanonood Ang tao ko yata pala, ng ang hearing tao ko. eh, no? Pero may fruit salad na daw. No? May fruit salad. Nakakapang-init ang ulo tong part na ito kasi Bakit ka mo? Oo, pag pinag-usapan natin yung confidential funds, no, ginawa nilang parang ATM. Kumbaga, ito yung tingin nila ha, at ito kasi yung ginawa nila sa Davao. Sino sila? Natin na, yung mga Duterte, Okay. ever since, no? 54 billion na ba ang worth ng confidential funds yan? Tinangan natin, baka mali sila sa ito, pero definitely 30 to 50 plus billion. Sa dami niyang, sa tagal nila sa poder, yan yung ginagawa nila dyan. Ano yung ginagawa? Tanong nyo kung ano. Ano? Ano? Kanina pa ako nagpapatanong ha. May laman pa yung bibig namin eh. Ano po? Ano ba? Ba't ba nagpaparecite ngayong araw Oo, dito? ang ginagawa nila is ginagawa nilang parang discretionary funds. Yeah. Yung confidential funds. Para sa kanila pagdating sa confidential funds, bahala na sila kung paano gagastusin at saka bahala na kung paano nililiquidate, hindi sila titingnan. Sa Davao, walang nangahas na questionin kung paano nila gastusin itong confidential Bakit ano funds. ba mangyayari sa'yo kapag nangahas ka magtanong sa Davao? Di ba? Nakikita mo naman doon, huwag gayahin, patay. Di ba? Ganyan yan eh. Expertise ng mga Duterte ang patayan. At I will say it always because the estimate of the International Criminal Court is 12,000 to 30,000. The expertise of the Dutertes are taking advantage of the justice system, weaponizing it para patahimikin yung mga kalaban nila. Kung hindi ka ipakukulong, ipapapatay ka o ipatatanggal ka sa trabaho o sisirain yung karir mo o babastusin ka at ika-character assassinate ka online. Bakit ko alam yan? Bakit Ito mo? si Laila de Lima eh. Ganyan ang ginawa nila eh. No? Ang dami kong mga naging kliyente na mga pamilya na mga pinagpapatay nitong sila Rodrigo Duterte. So walang komisyon sa kanila dito sa Davao ng matagal. Confidential funds, Ang angat nila doon sa Office of the Vice President at Department of Education na gawa nila, na ba, di pinagagastos nila na parang ATM nilang sariling pera. At attorney, balikan natin yung mga pangalan na to. Lahat sila halos acknowledgement receipt for giving information. Supposedly. Supposedly. Napakadali nga naman mag-invento ng mga ganung bagay kasi wala nga silang proof of success sinasabi nga ng mga people from COA ICFAO. Correct. So kaya naki-question nga sila, kaya nagkaroon ng notice of suspension and disallowance. Correct. 475,000 pesos ang ginasta nitong si Sara Duterte kada oras. Isipin natin kung gaano karaming pera yun, ha? Ang minimum wage sa Metro Manila is around 187,000 pesos per year. Per year. So, triplehin mo halos yun. Triple na gastos na supposedly sufficient para sa isang pamilya, yaan ang ginasta ni Sara Duterte sa loob ng isang oras. Kada oras, nagpapamudmot ng sweldo ng 3 pamilya, kada oras ng panahon ng
Pasko. So, yun, hindi po aksidente yon. The reason why, Sarah, the reason why namimudbod ng ganito karaming pera nung Pasko is because the confidential funds was used for patronage politics. No? Ang ibig sabihin niyan, bumibili ng mga loyalty ng mga panahon ng Pasko, pinamimigay sa kanyang mga supporters ng panahon ng Pasko, at kailangan nagmamadali, Kasi, kumakaripas, bakit kamo? para bang marathon, para bang sprint, no? Na talagang contest. Nagkandara pa na. Parang Si si Bato Bato ba de yan? la Rosa, no? Na gumasta na sobrang bilis. Bakit kamo? Bakit kamo? Kasi, pag hindi nila naubos ng Disyembre, pabalik ang lahat ng mga perang ito sa National Treasury. Kailangan ubusin sa lalong madaling panahon. Di ba? Di bali nang bahala na si Batman kung paano ang liquidation niyan, basta ipamudmod at ubusin. Obosin! Obosin. Ang pera ng taong bayan. Obosin! Di ba ang pinaghirapan na mga taxes, no? And then, pagkatapos, di kala nila, wala magche-check sa kanila. Pinamudbod na, pinamudbod. Tanong sila ngayon, paano po namin i-liquidate? Iba sa national eh. Di ba? Nasanay sila doon sa Davao eh. Paano po namin ipapaliquidate? Sabi, i-liquidate yun ng maayos. Di ba? Huwag ka na mag-issue ng notice. Di ba sabi ni, nung kanong witness, huwag na raw siya mag-issue ng audit observations bago yung notice of suspension and bago yung notice of disallowance. Matigas yung COA National. Nag-issue ng notice of, ng observation, audit observation. Pagkatapos mag-issue ng audit observation, sabi na, naku, seryoso ito Doon sinumite yung mga dokumento afterwards, which is an afterthought. Ang nakakainis dyan, marami doon sa mga dokumento na iyon shows na ginastos pala yung pera bago pa makuha yung confidential funds. Sumilit ka po, no? In other words, meron doon mga pinabudbud muna yung mga pera, kung ano naman ang kalokohan na mga pinagagawa sa pera ng taong bayan, i-reimburse mo na lang. No? So, hindi mo nga sure kung may release yung pera sa'yo, bakit ka gumagastos, no? Reimbursement ang peg, no? At the same time, kung wala, ibig sabihin, the Office of the Vice President, the Department of Education Secretary was living beyond her means, beyond the nation's means, at sakali umaasa na lang na bibigyan talaga siya ng confidential funds. Huli na, bago siguro sa akin lang, bago kayo, kung meron pa kayong gustong sabihin, no? I just also wanna call out the legislative and the executive, including President Bongbong Marcos. Di ba? Because we have to call a spade a spade. Bakit nag-release ng confidential funds sa Office of the Vice President and Secretary of Education to begin with, kahit wala yan sa mandato? At kahit na nirelease yan, by the way, by the President, tamang point ni Attorney Kapunan, hindi ibig sabihin, hindi mo na ililiquidate na maayos, ha? Oo. Dahil hindi kayo reyna at hari. So I think there was a mistake there to begin with, no? Kung bakit din sila nag-release ng confidential funds, hindi naman yan mandato ng mga ahensyang ito. Ako nagtataka, Dino, kung inabunuhan nila yung pera, yung paggastos ng confidential funds, either nilabas nila galing sa sarili nilang bulsa, which ang tanong ko, saan mo kinuha yun? Zero ang cash mo sa salin. Zero ang cash mo. Zero ang cash mo sa salin. O pangalawa, di pagpalagay natin na hindi galing sa kanya. Nakakapagtaka sa akin, baka galing sa kabilang budget. Hindi ba malversation yan? Pag ginamit mo yung pera ng, kung galing yan sa pondo ng bayan, o may pera kang nakaitaya sa isang programa, tapos ginamit mo sa ibang programa, pwede ba yun? Technical malversation na naman talaga ito. Alam mo kung bakit? Tanong ba sa akin kung bakit? Bakit technical malversation yan? Bakit po? Bakit pag gusto ko yung ganun ngayon? Prof. Dino? Ano ba meron sa akin? Prof. De Leon? Kompleto ba tulog mo? Sa pangalan. Tanong niyo sa akin Isa ba? kung bakit? Bakit? Very good. Okay na. Okay na. Ano yung sagot? Technical malversation yan kasi supposedly ginagamit ang confidential funds for security operations. Bakit bumili ka ng napakaraming mga gamot? Na walang resibo. Na walang resibo. Acknowledgement lang. Bakit ka bumibili ng computer? Bakit ka bumibili ng monoblock chairs? Supposedly, hindi mo naman yan discretion. Dapat yung mga yan, tinatawag natin line items kasi dapat pinagdedebatihan yan sa legislative kung ilang gamot. Bakit yan ang gamot na bibilihin? Batay sa datos yan ba talaga ang mga sakit na kailangan ng mga Pilipino? Ba't sa butika
botika na to. Sa botika na to. Ba't kailangan mo ng monoblock chairs? Last year, binigyan ka na ng mga monoblock chairs. Saan napunta yung mga monoblock chairs na Yung yun? laptop, alam Last ko. time, yung laptop, bakit mo pinambabato? Ayun. Sorry. Diba? Ibig sabihin, ginagawa mo ba ito patumbang preso? Bakit nasa na yung mga laptop mo dati? Diba? So, yan yung mga pinagdedebatihan dyan. Yan nga ang primary task ng legislature. Yan ang pinaka-importante. Single most important law that the legislative branch passes every year. Yeah. Tapos, isi-circumvent mo yon. Kaya nga, pagka kunyari, sabi, this is for disaster response. Ginamit mo panggawa ng eskwelahan. Ibig sabihin ba nun, ginamit ko naman panggawa ng eskwelahan, okay na yan. Hindi ganoon. Hindi okay yon kasi you are circumventing what is stated in the law. Diba? Ibig sabihin, sinisupplant mo yung power ng legislative na hindi mo domain. Kaya ang tawag po dyan sa batas, technical malversation. May kulong ba yun? Meron. So, ibig sabihin, kung hindi mo ginamit ito for confidential operations, ginamit mo para dun sa mga, sa pagbili ng mga gamot, technical malversation yon. Except na lang, kung yung 1,600 na pinagbilihan mo ng information, tinalo mo pa ang NBI na 25 million lamang ang budget every year doon sa confidential funds nila, tinalo mo pa ang Philippine Coast Guard na nakikipagdigma sa West Philippine Sea na 10 million lang for us time, yung kanilang budget. Ikaw, 612.5 million, no? Except na lang yung lahat ng pinagbilihan mo ng information, lahat may ubo, lahat may sipon, lahat nilalagnat, lahat may pulmonya, lahat kailangan ng antibiotic. Ay nako, anong klaseng security operations ang meron tayo kung lahat na ba natin, operatives natin, may pulmonya, may sibon, may lagnat. Baka naman kasi ang sino nangyari. Ganito ang tanong ilang araw ka na may ubo, sino dyan yung magnanakaw? Ito po yung information. Parang hirap. Hindi ko ma-imagine Baka mahawa tayo dito. No? Hindi ko talaga ma-imagine kung bakit bakit gamot sa ubo sipon ang gusto nitong mga operatiba natin. I really cannot imagine. No? Ibig sabihin, ginagawa mo naman pong bobo yung sambayan ng Pilipino. Ang ating mga COA auditors, na karir po nila na tingnan yung mga ganyang kahibangan at kalokohan. So ngayon po, dati po kasi siguro napipilitang pikit mata na lang katulad ng sheriff sa Davao na hindi na lang kayo dinemanda, malamang dahil sa takot, yun ang rason kung bakit pinababayaan na lang nila. Pero wag yun naman pong gawing tanga at land ng mga duwag ang mga Pilipino. Dahil meron po talaga lagi, titingnan kayo sa mata at sasabihin, hindi na tama ang inyong ginagawa. Kaya saludo din sa ating Commission on Audit, no, sa paninindigan. Hindi rin basta-basta ang kanilang binangga dito. I can only imagine yung amount ng pressure, no, na hinaharap ng mga COA auditors na to, na ginagawa na to araw-araw. So saludo po kami sa inyo. At paalala lang din po sa mga senator judges na huwag niyo naman po bastusin yung mga kapwa niyo kawani. Sila po ginagawa lang kanilang mga trabaho. At kung bastusin po natin sila, para naman po una, hindi kayo senador. At pangalawa, hindi naman po kayo hukom, no? Pagka nainis po kami sa inyo, pauubuhan namin kayo dun sa mga operatiba ni Sara Duterte para mahawa kayo. Okay?